Nasaan man po kayo mga kaibigan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa ilang sandali po ng pananalangin at pakikinig natin sa ilang pong mga exhortation patungkol po sa panalangin. Sapagkat ang Diyos ay naghahanap ng mga taong mananalangin, mga taong magbabantay, magiging watchman, magiging mga intercessor, na kung saan sabi po sa aklat ng Ezekiel 33, God is looking for a watchman, somebody na mag-intercede in behalf ng mga tao, magbabantay. Kung sakaling mayroong danger na parating, siya yung mag-blow ng trumpet para tawagan ang mga tao, sasabihin ang mga tao maghanda upang hindi po mapahamak ang bayan. Sa gabing ito, ako po ay nag-aanyaya sa inyo na samahan po ninyo kami. Ako po si Ate Chucy Aguilar at kasamahan po ng Intercessors for the Philippines para po sa ating pag-i-intercede para po sa ating bayan. At sa gabing ito, mananalangin po tayo. Ako po ay nag-aanyaya sa inyo, magkaroon po tayo ng excitement sa ating mga spirit upang tayo po ay lumuhod, mag-intercede para sa ating bayan. At ang 8 pillars of society po ay ating ipapanalangin. Ano po yung mga 8 pillars, kumbaga pundasyon na nagpukumpuni para maging malakas ang ating bayan to make strong the 8 pillars of the society. At ito pong pagbabantay natin para po sa 8 pillars na ito, mga kaibigan, spiritually speaking, this is very strong sapagkat God is looking for partners upang ang kanyang kalooban ay ating idideklara, Thy will be done on earth as it is in heaven. God's will. Yung kalooban ng Lord is peace, righteousness, prosperity and blessings, at good health. Peace, kapayapaan sa ating bayan ay kalooban ng Lord. But kailangan niya ng mga tao, kailangan niya ng mga watchman that could stand with God, be partners with God sa kanyang good purpose para po sa mundong ito. Ang una po nating ipapanalangin ay yung pillar of the family, na unang institusyon na kung saan po even si Jesus, ng pagbaba po dito ng Diyos sa lupa, ay kinakailangan niyang magkaroon ng family. Dumaan po siya sa family. Yung entry point para makasama po dito sa mundo ay yung family. Tayo rin po. We belong to a family. At ito po yung babantayan natin sa success ng ating family ay hindi po dahil magaling sa management ang ating mga magulang. Hindi po dahil magaling yung ating salinlahi o yung ating mga ancestors. But today, lalo na po na may kaliwanagan na tayo, nasa liwanag na tayo, mananampalataya tayo sa Panginoong Jesus, we believe that God's will, God's plan for us is good. Kaya po, lalo na sa family natin. So we have to line up with God's will, with God's plan. Healing is God's plan for our family. Strength, blessings, provisions. Kaya po, pag may pangangailangan ang family, kailangan bago tayo mag-isip ng mga transaksyon, bago tayo mag-isip kung saan tatakbo dito, mag-uutang dito, o kung anong mga paraan, lumuhod po tayo as a family. Let there be unity in the family. Pray for the provisions po ng ating pangangailangan sa family. So, I have my number, 0998, para sa inyong mga prayer requests, 0998 47 7 4025. So, today, we're going to pray for the family. At sa sunod po, somebody will pray for the arts, for media and entertainment. Siguro, pwede nating idugtong doon yung sports and culture. We cover it in prayer. Pag nananalangin po tayo, ay kino-cover natin sa panalangin ang success po, ang protection ng Lord. No evil fall sa mga anuman pong mga plano ng kaaway. We rebuke the schemes of the enemy, plans to destroy the economy or the business, the economy. And then another po is yung authority, yung government. We have to pray for our government. Kung ano mga kaguluhan dyan, ano man pong mga bangayan, awayan, hindi pagkakaisa, kailangan po
tayong mga mananampalataya, hindi na tayo sumasama doon sa mga extravaganza nila, mga kaguluhan nila. But tayo po bilang mga intercessor, we are here to pray, to intercede for our country, for the peace of our country. And also, we have to pray for the science and technology. Napakahalaga po na i-intercede natin na patuloy na pagkalooban ng Lord ng wisdom ang mga Pilipino para sa mga invensyon at sa mga angkayamanan ng ating bansa, ng mga nasa ilalim ng lupa at yung mga naitago na mga inailagay ni Lord na mga natural resources sa ating pinagpalang bayan po ay yun po yung mga pakinabangan ng ating bansa para po sa betterment ng ating society. At hindi babantayan natin sa prayer na hindi po yun mananakaw sa atin ng sino mang intruder, sino mang kaaway. So, hindi po pwedeng kesera-sera, whatever will be, will be. We are here. We have a calling. Our calling is to pray. Our calling is to be a watchman. Babantayan po natin ang ating bayan. Babantayan po natin ang ating society against anuman pong mga karahasan, against anumang mga anuman pong mga pag-abuse ng authority sa government. Okay po? At isa pa pong ipag-pray ay yung sa education na walang mga curriculum na makapasok sa ating pong curriculum sa DepEd or sa ating pong sa education po na akala mo ay magandang batas pero yung pala sa dako pa roon sa loob noon ay may mga nakatago na mga agenda that could papababain ang morality ng mga bata at yung kanilang paghahanap sa Diyos ay mababawasan sapagkat sa curriculum pa lang ay nandoon na po yung mga bagay na pwedeng makadeceive sa ating mga kabataan. So we have to intercede. We have, as an intercessor, we have to stand in the gap between these things sa ating pong society, between man and God. No? So, we are here. Tayo po ang nasa liwanag, tayo ang nakakaunawa na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi maiksi ang kanyang kamay para hindi tayo abutin sa ating mga pangangailangan. Hindi po siya bingi na hindi marinig ang ating mga pangangailangan at ang ating pag-iyak sa Kanya. We have a good Father. We have a good God that He is more than willing to give us everything that pertains to life. Na ipagkaloob sa atin ng Diyos anuman ang ating mga pangangailangan. Ang isa pa po sa ating ipagpipray ay yung church, yung religion. No? Yung religion, we have to pray na patuloy pong ang maging angkla ng pananampalataya ng mga tao bilang mga Pilipino ay tumaas yung level po ng pananampalataya sa Diyos. At iwanan yung mga pananampalataya na hindi makakatulong para makalapit sila sa Diyos, kundi pananampalataya wherein tayo po ay maging bride of Christ. Ibig sabihin, nag-aantay at nag-aanda para sa pagbabalik muli ng Panginoon. So, balik po tayo doon sa araw na ito, sa ating pong maiden issue. Unang issue po ng ating programang Abot Kamay sa Panalangin. Wow, napakaganda po ng ating title at Abot Kamay sa Panalangin. Kaya po, anumang kinakasadlakan natin na bangin ng problema, nasa kagabundok ng problema, yung nakatabon sa iyo, abot sa kamay, sa panalangin. Sabi ng Panginoon, sino mang tumawag sa Kanya, tayo'y Kanyang pakikinggan. Sapagkat ang Panginoon, this is the confidence that we have in Him. Whatever we ask, according to His will, He will give us. Therefore, we will have all the petitions that we ask from Him. Ano po ang sabi doon sa verse na yon?
whatever we ask according to His will. Ano yung will ng Lord? Healing is His will. Kalooban ng Lord that we walk in strength, we walk in healing, we walk in good health. Kalooban po ng Lord na hindi tayo manakawan ng kaaway ng ating kalusugan. Na hindi tayo manakawan ng pera dahil po sa sobrang gastusin sa pagpapagamot at sa mga sasakit, no? Sa sakit na nararanasan. Kaya nga po, tinatawag na sakit kasi masakit. But the good news today is sabi po sa Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. The good news today is God's will for us to walk in mercy and in goodness. Wag natin iwawalay sa kaisipan natin na ang God's will for us is not to walk in pain, not to walk in aray ko every day. But it's God's will for us to walk in wholeness, to walk in healing, to walk in good health and strength. So, tayo po sa prayer natin for the family, ika-cover natin sa prayer yon. Covering in prayer, declaration. Because sabi po sa Psalms 91, that sabi po doon, He who dwells in the secret place of the Most High. Sino man ang lumalakad nasa umbrella ng proteksyon ng Diyos. Sino man na lumalakad na mayroon tabing o kaya meron siyang proteksyon ng Diyos sa kanyang buhay. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my fortress, my God, in Him will I trust. Surely, so sigurado, hindi po surely, kundi surely, He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Wow, yung katapatan ng Lord ay nakabakod sa atin like a shield. So it's a good news for the family that we are protected. We should not be afraid by the terror by night or the arrow that flies by day. Kung ano-ano pong mga pabalita ng mga virus, mga pestilence, mga sakit, na bigla na lang nagkakaroon ng sakit ang isang membro ng pamilya. So it's a bad news, a bad report na mayroong mga nangyayaring hindi maganda sa isang family. Kaya po, ngayon pa man, hindi na po natin aantayin na mayroong nangyayaring hindi maganda. Ngayon pa man, magbabantay na po tayo sa panalangin para sa ating family. Nor the pestilence that stalks in darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. So makikita lang po natin, anuman yung mga disaster, anuman ng mga pabalita, ng hindi magandang mga report na nangyayari sa mga bata. Marami pong mga napapabalita na mga negatibo na kung ano-ano ang nangyayari. Hindi po tayo matatakot sapagkat sabi dito, the Lord is our refuge. The Lord, His faithfulness is like a shield. Kaya po, lalabas ang mga bata, everyday pupunta sa school, we are assured of God's protection. Sa pagpasok ng mga bata sa school, alam po natin na hindi tayo mag-iisip ng mga nakakatakot anong mangyayari sa kanila sa daan because we know, we cover them in prayer. So napakahalaga po because God answers prayer. God answers prayer. Call unto me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. So, ito po yung napakaganda na tayo ay lumapit sa Lord para sa ating
every member of the family sa kanila pong araw-araw na pagdadrive o kaya pagmumotor. They are all protected. We declare God's protection for our family. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent. For I will command His angels concerning you, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. So napakaganda po ng promise ng Panginoon sa atin, family. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Sa pagtatapos po ng programa nating ito, we will pray for our family that there will be a restoration of relationship between father and son. Ngayon po ay yung level ng pag-ibig po nawa at ang paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang ay hindi po magaya sa sinasabi ng iba na bumababa na yung level ng pagmamahal o kaya po yung paggalang ng mga anak kahit sa pagtrato sa magulang, kahit po how they behave inside the family, paano ina-appreciate ng mga bata ang mga magulang na nagpalaki sa kanila. At paano naman ang mga magulang, paano po yung kanilang pagkikare at pagiging good example, magbuting halimbawa sa mga anak. So, sapagkat ang mga tatay o ang mga nanay, they represent God the Father, ang Diyos na hindi nakikita, how the Father loves the children. God, we have the Father God above. We do not see God the Father, but we see yung ating natural na mga tatay. At kaya po, we pray for our tatay. We pray that they will be a reflection, that they will have the reflection of God's love. Sila po ay maging mga mabuting halimbawa sa mga anak nila. Sila mismo, pag nagsabing bawal, wag mong gagawin ang bisyong ito, sana po sila mismo ang mauna dapat. So, it's a big responsibility. Ang pagiging magulang ay hindi lang po mag-provide ng pera, kundi yung ating lifestyle as a family, it must show of the godly character. So, it's a fight every day. Ibig sabihin po, we have to fight a good fight of faith. That yung ating family, ang institution ng family ay maging maganda po yung samahan natin sa family. Na ang mga bata, kung mayroon pong mga problema sa labas, they have a house. Meron pong tahanan wherein doon magsasabing tahan na anak. Tahan na. So, today po, we will pray for our family. I'm asking you to join me sa panalangin para sa ating family. So, let us pray po. Join me in prayer po sa araw na ito. We will pray for our family. Father God, we thank you that we could pray for the family. We pray for the Filipino family. Thank you, Lord, that first of all, your plan for us is good. And so, we line up with your will and with your plan, Lord. We pray, Lord, sa bawat family, for our provisions ng bawat pangangailangan ng family. Father God, patuloy ka magbukas, Panginoon, ng iyong durungawan, ng iyong biyaya para po sa bawat family, sa bawat isang nakikinig ngayon. I don't know what is their family name, but you know them, Lord. You know their name. You know their address, Lord. Nothing is impossible with you. Provide, O Lord God, ang kanila pong mga pangangailangan at mga kahilingan, mga hikbi sa iyo, Lord God. Nakikita mo, Panginoon, anuman pong mga problema sa tahanan, meron man pong mga bangayan, meron man pong ilang hindi mga pagkakaunawaan. Ito po ay amin pong ipinapanalangin sa iyo na magkaroon ng kapayapaan. Let there be love in unity. Let there be peace in our household, in our family. In the name of Jesus Christ of Nazareth.
Thank you, Lord, sa restoration ng relationship between father and son and daughter, sa mother, Father God, at sa mga mag-asawa. Panginoon, we pray, Lord God, na maayos po ang maging relasyon ng bawat isa. Maging kung may mga extended families, Lord, na nakikisama sa mga bahay. We pray, Lord, na ikaw po ang patuloy na mag-restore ng magandang mga relationship, Father, at magandang pagsasama-sama. Gayon din, Panginoon, dinadalangin po namin ang iyong proteksyon sa bawat family, sa araw-araw, Panginoon, that your protection be upon every household, a Filipino family, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa every Filipino family that you will open doors of opportunity, Father God. Magbibigay ka ng mga trabaho, Panginoon, para sa mga walang trabaho, ng mga miyembro ng pamilya. You will, O God, supernaturally bless your people, O God, for they that call upon you, Lord God, will never be put to shame. So we pray for every Filipino family and every family being represented today. Lord God, Panginoon, salamat sa pagpapala mo, Panginoon, sa bawat pamilya. Salamat, Panginoon, sa pakikinig mo ng aming panalangin ngayon sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Well, friends, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Si Ate Chuzy Aguilar po ito. At in behalf po ng lahat ng mga kasamahan natin sa intercessors o mga watchmen, intercessors for the Philippines. At gano'n po ay mayroon po mga prayer request. You can contact me po sa 0998-4774-025. Thank you so much for watching. Hanggang sa muli po. The Lord is good forever.